Kaisa ang ating mga kapatid sa Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng baha dulot ng habagat. Para sa detalye, makakasama natin si NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Good afternoon, Cheryl, and good afternoon sa ating mga taga-subaybay. Sir Robin, saang mga lugar na po kayo nakapaghatid ng tulong at anong tulong po ang naipaabot na ng NLEX Corporation? Opo, umpisa po kahapon nakapag-abot na po kami ng tulong sa mga barangay po sa Caloocan. May 4 na barangay na po doon sa Tondo, Manila, sa Sampaloc at saka sa Santa Cruz, Manila at maging sa Santa Mesa, Manila. And sa mga LGUs naman po, nakapag-abot na po tayo ng tulong sa May Giginto, Marilao, Valenzuela, and then sa LGU po ng Manila po kanina. And this afternoon po, magtutungo naman po ang team namin dito sa Quezon City. At bukas naman po, we are targeting po ang 4th District po ng Pampanga at saka yung Caloocan, Balagtas at saka May Kawayan po. Ano-ano na pong tulong ang naipaabot po ng Metro Pacific? Sa ngayon, ma'am, karamihan po ang naibibigay po natin ay sacks of rice kung saan ay kailangan ng mga constituents po ng ating mga LGUs na nasasakupan po ng ating expressway. Paano po ninyo tinutukoy kung saang lugar kayo pupunta para maghatid ng tulong? At paano rin po ang ginagawa nating koordinasyon sa lokal na pamahalaan? Yun po, ma'am, kung napansin niyo po, itong mga lugar o mga LGUs po na pinag-aabutan po natin ng tulong ay yung mga nadadaanan po ng ating expressway na nakita po natin na talaga naman pong lubos na nasalanta po ng pagulan, pagbaha at dala nga po nitong mga bagyong ito. Ano po yung mga hamon na kinakaharap ninyo sa paghahatid ng tulong dito sa mga binaha nating kababayan? Yun po sa pag-abot nga po ng tulong, meron kaming mga hamon po sa pag-transport po minsan ng mga sako ng bigas kasi bukod sa medyo binabaha po yung mga lugar, talaga naman pong yan patuloy-tuloy pa rin po yung pagulan. At of course, yung ating mga coordination po dito sa mga LGU. So kinakailangan makapag-coordinate po muna bago po pumunta dun sa kanilang lugar. Sir Robin, tayo rin ba ay tumatanggap ng donasyon mula sa mga pribadong individual na gustong magpaabot ng tulong sa pamamagitan ng MPTC? Sa ngayon po, ma'am, ang MPTC po ay hindi po tumatanggap as of now. Kami po ay talagang galing po sa kumpanya ang aming itinutulong sa ating mga barangays at saka mga LGUs. Isingit ko na rin po, Sir Robin, yung sitwasyon sa NLEX pagkatapos ng nangyaring pagbaha nung Lunes. Kamusta na po? Sa ngayon po ay wala naman po tayong namomonitor na pagbaha. Bagamat tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan at maayos naman po yung daloy ng traffic natin. Ito nga lang po, talagang nababad po yung ating expressway ng mga tubig. So may mga lumalabas na po tayong pothole at tuloy-tuloy po tayo na nagpa-patch po, yung cold patching po yung ginagawa natin sa mga lumabas po na pothole para po mas safe na daanan ng ating mga kabayan. So tuloy-tuloy po itong activity at kami naman po ay naka-ready na po, mas ready po yung aming team para kung maranasan po ulit natin itong mga nangyaring pagbaha pong ito ay mas mailikas po natin at mas safe po yung dalay po ng ating traffic. Hindi ho biro yung pagka-stranded ng marami nating motorista noong Lunes. Ano ho yung mga ginagawa na natin na paghahanda para hindi na ito maulit lalo na ngayong 3 bagyo nga yung binabantayan ng Pag-asa at patuloy na epekto ng habagat? Opo, tama, Cheryl. Talagang paumanhin po sa ating mga motorista na na-strand po nung Lunes ng gabi. Bagamat meron po tayong mga pumping stations po dito sa Balintawak at saka dito po sa may ilalim ng Paso de Blas, yun po kasing outlet kung saan tinatapon po yung tubig na lagusan ng tubig palabas ay talagang umaapaw na rin po. So kami po ay nakipag-coordinate po sa mga LGUs at para malinisan po itong mga lagusan ng tubig para tuloy-tuloy po yung paglabas natin ng tubig at hindi na po babalik dito sa NX.
Kasi kasabay po nung malalakas na pag-ulan, yung pinapump out po natin apparently napapalilan lang o bumabalik lang po yung iba dito sa loob ng expressway. So sa ngayon po naman, sa tulong na rin po ng ating mga ibang grupo dito sa MVP, kagaya po ng Meralco, meron po tayong nakahandang dalawang bangka, boat dito sa area ng Paso de Blas. Ganun din po na yung mga trucks po ng Maynilad ay nakaantabay na rin po na tumulong po sa atin na mag-siphon po ng tubig baha kung ito ay mangyari po ulit. So doon po binabase na kami po ay mas handa na po na kung may mangyari pa pong ganitong sitwasyon ay mas maililikas po natin at mas makip safe po natin yung ating mga motorista. Marami pong salamat, NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio.